Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Anong ginagawa mo? At mabilis na hinila ako sa kamay upang mapatayo mula sa pagkakaluhod. Dahil sa gulat ko ay nawala ako ng lakas at halos mapasubsob sa kanyang dibdib. Agad pumunta ang isang palad niya sa baywang ko para alalayan ang kinatatayuan ko. Malapit sa tenga ko ang labi niya habang dumapo ang palad ko sa dibdib niya. Nakahubad pa rin na tanging pantalon lang ang suot. Napalunok ako at dahan-dahan siyang tiningnan. Ramdam ko ang galit sa bawat paghinga niya. Awang ang labi at hindi ko alam kung bakit mas galit siya na ngayong humihingi na ako ng tawad. Hindi yan ang gagawin mo para lang mapatawad kita, Atasha. Mariin ang pagkakahawak nito sa kamay niya. Hindi ka luluhod. Lumuhod ka man, ay hindi pa rin kita mapapatawad. Naiintindihan mo. Pero mababawasan nito ang galit mo sa akin. Paos na wika ko kay Victor. Napansin ko ang pilit niyang pagkunot ng noo at pilit na pagiging iritable. Mas magagalit lang ako. Mahina, ngunit may diin niyang saad. Halos hindi ko marinig iyon sa sobrang hina nito. Hindi ganyan ang paraan ng paghingi ng tawad. Tila hindi pa rin makamove on sa gusto kong gawin kanina. Natahimik ako at ang dapat na pagsulyap sa kanya ay nabaling na naman iyon sa kanyang leeg. Kaya napasimangot na naman ako. Nakita nito na nakatitig siya sa kiss mark na nasa leeg nito. Kunin mo na yung damit mo para makapagpahinga ka na. Bahagya ko itong itinulak papalabas ng silid. Pero hindi binitaw ni Victor ang hawak sa baywang ko. Umangat iyon sa likod ko at dahan-dahan akong itinulak papalapit sa kanya. Yumuko siya at napalunok ng mariin. Matigas ang galaw ng kanyang panga bago ibinuka ang kanyang mga labi para magsalita. Ako ang galit, Atasha. Paalala niya sa akin. Napairap naman ako. Wala ba akong karapatang magalit at magselos? Sita ko naman sa kanya. Nakita ko saglit na napanguso siya. Natila pigil bago umiwas ng tingin. Nanghihina niyang hinaplos ang baywang ko at napabuntong hininga bago ako binatawan at talikuran. Lalabas na ako. Paalam ko sa kanya. Pagkalabas ko ay lumabas na rin si Victor. Nasa kama na ako at handa ng matulog. Don't lock the door. Babalik pa ako. Uwi ka ni Victor. Hindi ko naman yan nilalak. Nilak ko lang kanina kasi galit ako. Pag-amin ko at humilig sa heading board ng kama. Sige, paalala ko lang. Uwi ka nito at lumabas ng silid. Sa sumunod na araw, nagulat ako sa hindi inaasahang bisita na dumating. Naghahanda ako ng pagkain na idadala ko ulit sa kanyang opisina ni Victor. Ngunit sa kalagitnaan ng aking pagluluto, ay dumating si Francisco. Nasa trabaho pa siya. Di mo muna siya tinanong bago ka pumunta dito? Taka kong tanong sa kanya at nilapagan ito ng maiinom. Pumunta ko kahapon sa kanyang opisina. Ang sabi niya maaga siyang uuwi ngayon. Mukhang marami na naman ang ginagawa kaya malilate siya ng pag-uwi. Ngumiti siya ng tipid at pinasadahan ng tingin ang ginagawa ko. Maraming ginagawa? Natawa ako at pumwesto sa harapan niya. Inayos ang lunch bag at hinayaan siyang manood. Like what? Having lunch with these women?
in the office and flirting with them? Nauuyam na dagdag ko. Right? Ano palang nangyari kagabi? Pag uwi niya rito, galit na galit siya dahil sa case na nasa leeg niya. Alam mo, gulat kong saad at natigil sa ginagawa ko. At siguro kilala din nito kung sino ang babae. Nasa opisina niya ako kahapon. Naabutan ko siyang pinapagalitan yung empleyado niya. Hinalikan daw siya sa leeg. That was an aggressive move. Alam kong madaming nagkakagusto sa kanya, katulad mo na nagkahabol. Pero hindi naman para halikan siya ng ganoon. Natatawang wika nito. Akala ko ikaw na ang malala, mayroon pa pala. Uminom siya sa baso ng juice, dahilan para matigil sa pagtawa. Isa sa mga empleyado niya, hinalikan siya. Ulit ko at napaisip ng malalim. Hindi siya nagpaliwanag sa akin. Hinayaan niya ako mag-assume na may kahalikan sa babae sa opisina niya sa oras ng trabaho. Galit na galit siya kahapon, lalo't alam niyang makikita mo yon. Balak nun huwag nang umuwi kagabi, baka raw makita mo. Kung nakita mo lang siya kahapon, halos lahat ng empleyado na bulyawan na niya. Di ko pa nakikitang naging ganoon si Victor. Umiiling na wika ni Francisco. Minsan pakinggan mo rin at intindihin siya. Mukhang problemado siya kung paano niya ipapaliwanag ang sarili niya. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Of course. Why? Alam kong nakita mo na rin yon. Ano bang sinabi niya? Sumama na sa akin si Francisco na puntahan si Victor sa kanyang opisina. May mahalaga raw silang pag-uusapan tungkol sa medical na bagay. Good morning, ma'am. Bati na naman ang empleyado roon. Tiningnan niya ang dating tatlong babae. Hanggang sa napansin kong dalawa na lang silang naroroon at wala na ang isa. Tumikim ako at nagpatuloy. Pinagbuksan ako ng sekretarya ni Victor at hinanda ang sarili ko. Sakaling may maabutan siyang hindi kaaya-aya. Pero naabutan ko siya roon sa swivel chair na nakahilig sa backrest at hinihilot ang sentido nito. Getting tired of business work? Kailan ka babalik sa ospital? Inunahan ako ni Francisco kaya naman napabaling si Victor sa kanyang kaibigan at lumampas agad ang tingin nun sa akin. Nagtama ang mga mata namin at napasulyap ang mga mata niya sa pagkain na mayroon ako dito. Bakit kayo magkasama? Litong tanong nito at tumayo habang si Francisco ay nakapwesto na sa upuan. Bumisita ako sa bahay niyo. Si Atasha ang naabutan ko. Akala ko nakauwi ka na. Maghihintay sana ako roon pero sabi ni Atasha, pupunta siya rito. Kaya sumama na ako. Bumisita ka sa bahay nang hindi ko alam? Tumayo ito sa harapan ni Francisco. Hinayaan ko sila at inayos na lamang ang pagkain sa lamesa. Why do you look so grumpy? Bakit ba ang init ng ulo mo? Dinaan iyon ni Francisco sa tawa. Di kita natanong kahapon dahil mainit ang ulo mo. Ngayon mukhang bad mood ka pa rin. Hindi ka ba napagbigyan ng asawa mo kaya? Bakit nandito ka? Mas kalmadong tanong naman ni Victor. I need to discuss something about you. May patient kami na kailangan maoperahan. Medyo nahihirapan ang mga doktor kaya dinala ko ang records at result ng mga eksamen niya. Doon sa pasyente. Baka pwede mong i-check at pag-aralan. Tapos na akong ayusin ang lamesa kaya bumaling na ako sa kanilang dalawa. Tiningnan iyon ni Victor at tumingin rin siya sa akin. Ngumiti ako sa kanya. Iniwan niya ang nagsasalitang si Francisco para lapitan ako. For the 9th time, hindi na naman ito natapos ang sinasabi. Anong meron sa pagkain?
Paos niyang tanong. Pinagluto kita ng lunch. Kumain ka na ba? Tinilaan niya ang ibabang labi at nag-aalangan na sumagot. Dapat pala tinanong muna kita bago ko inayos ang lamesa. Ililigpit ko na lang. Wika naman niya. Kakain na kami ni Francisco. How about you? Do you wanna join us? Kaswal at normal na tanong naman ni Victor. I'm not going to eat. Wika naman ni Francisco. Iiwan ko na lang tong papers at babalik na lang ako kapag napag-aralan mo na. Maybe tomorrow? Kailangan ko ang opinion mo, Victor. Lumapit siya kay Victor at inabot ang envelope. Susubukan ko kapag kaya ng oras ko. Bumalik ka na kasi. Tumikim si Francisco at napabaling siya sa akin. Naisip siguro nito nang dahil sa akin kaya nandito si Victor. Okay, mauuna na ako. Thanks, Atasha. Next time, text mo ako kapag dumalaw ka. Hindi yung susulpot ka lang at hindi ako ang maaabutan mo. Paalala naman ni Victor. Huwag ako, Victor. I'm telling you, ikakasal na ako. Pinakita nito ang gitnang daliri kay Victor. Mali, ito pala. Natatawa niyang pinakita ang singsing na suot matapos sadyang magkamali. Shit, lumabas ka. Sagot naman ni Victor. Napasulyap naman ako sa leeg ni Victor na medyo natatakpan. Ngayon at hindi na gaano nakikita. Kung busog ka, pwede ko namang iligpit. Bakit ka kasi nagdala ng pagkain na walang pasabi? Kung nagsabi ka na ng maaga pa, edi sana hindi pa ako kumain at hinintay ka. Kahit papaano ay gumaan ang loob ko noon at napangiti ako sa sinabi ni Victor. Wala lang. Bakit mukhang ayaw mo ng surprise visit? Natatakot ka na may maaabutan ako rito? Parinig ko naman sa kanya. Humarap siya sa akin at pumwesto ng upo. Umupo ako sa tabi niya at pinanood siyang magsimulang kumain. Wala kang maaabutan dito. Malamig niyang sagot. Nagtatrabaho ako ng maayos. Sumubo ito ng pagkain at tumingin siya sa akin. Masarap? May nagbago ba? Mahina kong saad habang nakaharap sa kanya. Yeah. Matamlay niyang sagot at tumango. Sinandok niya ang pagkain at laking gulat ko nang inalok niya ito sa akin. Kumain ka na rin. Nanatili ang kutsarang hawak niya malapit sa aking labi para subuan ako. Mas lumapit pa ito. Gusto. Masiglang sagot ko at kinain ang pagkain na inalok niya sa akin. Isa pa. Sinubuan niya ako muli kaya napakunot na ako ng noo. Ayaw mo lang nanluluto ko eh. Kaya sa akin mo pinapakain. Reklamo ko. Hindi ba talaga masarap? Natawa siya ng kaunti at masyadong mabilis magproseso. Pero kahit papaano ang sarap marinig ulit iyon. Ayos lang. Kaya kong kainin ito araw-araw. Napanguso ako at tinaasan siya ng kilay. Talaga lang ha? Tahimik niyang pinanood ito. Hanggang sa bawat galaw niya ay nakikita ko na ang hekes sa leeg niya. About your hekes. Kaya napatigil siya sa pagkain at tumingin siya sa akin. Inayos niya yun at sinubukan takpan. Pinaalis mo ba ang empleyado mo na gumawa nito sa'yo? Medyo nagulat naman si Victor. Dapat lang. Tipid ngunit may kalamigan niyang saad. Hindi mo nagustuhan? Naging hekis nga oh. Hindi lang yan basta halik. Kung nagustuhan ko to, Atasha, hindi lang to isa. Baling niya at matalim akong tiningnan. Stop it, Atasha. Kumakain ako. Napanguso naman ako sa sinabi ni Victor.
Ang pag-alala sa mga araw na nilagyan niya ng hikayos ang katawan ko ay nasa lugar kung saan ito maaring itago ng mga damit. Alam kong hindi niya sadya yun at dala ng pagigigil. Dapat talagang agresibo ang babae at matinding gustong hawakan o halikan siya. Agresibo din ako pagdating sa iyo, Victor. Pero parang hindi ko naalala ang sarili ko na hinalikan ka ng pilit. Mas agresibo akong hinahalikan kita. Nung hindi ako naka-imake ay napasulyap siya sa akin. Yeah, wala na akong masabi sa gulat. Maraming bagay kang ginagawa para mapansin at magpalambing. Pero mas nadadala ka sa mga halik ko at Asya. Wow, ang kapal no. Pilit kong huwag ngumisi sa sinabi niya. Sigurado ka bang ako ang nalunod sa mga halik mo? Gusto mo subukang makita? Tinaas niya ang kaliwang kilay. Napatingin siya sa kanyang relo. I'll still have 15 minutes before my meeting. Let's kiss for 15 minutes. Hanggang sa makita natin kung sino ba talaga ang nalulunod sa halik. Uminit naman ang pisngi ko at napairap. Kumain ka na lang, Victor. Pagtatapos ko naman ang usapan, kinagat niya ang ibabang labi at nagpatuloy sa pagkain. Yeah, it's bad idea, right? Nagiinit na ang katawan ko. Baka hindi ako makapunta sa meeting ko. Baka hindi lang halikan ang magawa natin. Bulong nito na nakatitig sa mga labi niya.